So let's talk about Binance on how to buy USDT, and especially kaya ako gumawa ng video na to kasi most of the people asking me how to use Binance kapag sila ay magre-recharge or magiging coin seller kung sakaling gusto nilang bumili ng coins direct to the office, ganon. First thing is you need to download Binance, pero syempre hindi na siya available to Google and Apple Store. Kaya naman, you can check the comment section dahil doon ko ilalagay yung link na kung saan pwede nyo pag-downloadan ng Binance. So, dapat kayo po ay makapasa sa KYC. Ano nga ba ang KYC? This is Know Your Customer. Dito po ay hihingian po kayo ng ID, facial verification, and some other information na makakapagpatunay na kayo po ang gagamit ng Binance ninyo. So, paalala ko lang po, kung kayo po ay bibili ng USDT is dapat ang gagamitin nyo pong bank is same ng name ng may-ari ng Binance. Meaning nun, kung ako ang may-ari ng Binance, kapag ako po ay bibili ng USDT, dapat gamit ko pong bank is nakapangalan din po sa akin. Some other sellers of USDT, or kung bibili po kayo doon sa crypto sa Binance, is hindi po sila nag-a-allow ng third party. So kapag ginawa nyo po yun, pwede po kayong ma-report. So kung sakaling mangyari man yun, is maaaring maban yung account ninyo or kaya naman mawala kung ano man po yung pinangbili ninyo. Kaya pakatandaan nyo po kung ano man po yung mga rules ng pagbibilhan ninyo at dapat nyo rin pong tandaan din itong sinabi ko. So once po napasado na kayo sa KYC, is pupunta po kayo sa inyong screen, then may makikita po yung trade sa may bandang baba, and then hanapin nyo po yung P2P sa may taas. After that, may makikita po kayo mga ads na kung saan pwede nyo pong pagbilhan ng mga USDT. May makikita po kayo doon na filter po kung magkano po yung kanilang selling amount per USDT. And of course, makikita nyo rin po doon yung limit of money na pwede nyo pong bilhin sa kanila in USDT kung hanggang magkano na lang ba yung kaya nilang ibenta. And then may makikita rin kayong parang torch doon na kung saan pwede nyo pong i-filter po ito. Depende po sa amount na bibili ninyo. Siyempre, nakalagay din doon kung gusto nyo nga ba yung mga verified users. Siyempre, doon tayo sa verified. Yung payment time limit, and then kung anong countries nga po ba ang gusto ninyong pagbilhan. So, kung mag-filter po kayo, syempre, magre-refresh po yon upon sa hinahanap nyo pong categories. Then, kung may napili na po kayong pagbibilhan, i-click nyo lang po yung buy. At kung sakaling hindi naman kayo nag-filter, at doon lang po kagad kayo sa may nilabas na ads, nag-scroll up lang kayo doon, tapos click nyo yung buy, you must input kung magkano po yung bibilhin nyo po sa kanila. Makikita nyo rin po doon kung ano nga po ba yung kanilang MOP o mode of payment. Then you can place your order. After nun, i-message nyo po siya syempre. Minsan po kasi, kapag tayo po ay nag-place order, minsan yung iba offline or kaya naman busy. Kaya ang tendency, minsan delay ang kanilang reply. Kaya ako, bago ako nagsisend ng money, kahit may nakalagay na MOP sa kanila, is ginagawa ko po muna is chinachat ko po muna sila. Kapag nag-reply sila, tsaka ako ita-transfer yung money sa kanila. Tinatanong ko kung saan nga ba nila ilalagay, kung tama nga po ba. Just a confirmation. And then, yun nga po, make sure nyo po na hindi kayo gagamit ng third party na pang-payment. So, meaning noon, dapat kung kayo po ang may-ari ng Binance, bank nyo lang po ang gagamitin ninyo. Yung nakapangalan sa inyo, syempre. And then hanggat hindi nyo po naita-transfer pa po ng buo ang pera, okay? Huwag nyo po munang i-click na tapos na yung transfer, okay? Para na sa ganun hindi kayo magka-conflict nung seller. So once naman po na na-transfer nyo na po, i-click nyo na po yun, and then just wait na i-release niya po yung inyong USDT. Paano yun? Meron na akong USDT, nakabili na po ako. Ano pong gagawin ko para ma-transfer or maipangbili ko po ito ng coins? Ngayon, pupunta po kayo ngayon sa may assets. Labas po kayo sa P2P, punta na kayo sa assets. Click nyo po yung send. So, may mga iba't ibang option po doon. Pwede ka mag-send to other users of Binance. Lalo na kung alam mo naman po yung ID ng
Binance user yung pagbibilhan mo ng coins. Pero kung ang meron lang po kayo is yung TRC20, is i-click nyo po yung withdraw assets. And then, syempre, click USDT. And then, i-paste nyo po doon yung address ng pagsesendan ninyo. Make sure nyo po na tama po yung contract address ha. And then sa network, marami kayong pagpipilian doon. Pero syempre, ang pipilian nyo is yung TRX, which is yung TRC20. Yun yung madalas ginagamit natin pambili ng mga USDT, especially if you're trying to buy coins. Guys, these tutorials is to help agents or mga hosts kung sakali man nabibili sila ng USDT kung gusto nila mag-coin sellers. Lastly is yung amount. Pakatandaan ninyo na may fee po ito kada transaction. Then, meron kayong mga password na kung saan hihingian kayo ng password, tapos hihingian kayo ng verification, just to be clarified para proof dito sa transaction nyo na to. Pero syempre, kayo makagawa nun. Okay? Kung ano man yung password or hihingin pa niya ni Binance para makomplete tong transaction na to, is kayo yung makakasagot nun. After that, you just need to wait. At kung sakali man kung saan ka bibili, isend nyo sa kanila yung proof na completed na ang inyong pag-transfer ng fund or pagbili ng USDT para sa kanila. So, ganun lang po kadali kung sakali man po na gusto nyo pong bumili ng USDT at maging coin seller sa mga application. Actually, ang tagal na nitong ng vlog na to. Pero nga, minsan nakakalimutan ko or kaya naman sobrang busy. Then, lately, may mga gusto mag-coin sellers pero nga, hindi na nila alam kung paano mag-start. Kaya, itong video na to, makakatulong to sa inyo. Kung paano nga ba kayo gagamit ng Binance at para makabili kayo ng coins, para makapag-start na kayo ng journey as coin seller. So, sa mga gusto pong maging agent, coin sellers, I'm inviting you to be part of Crush Live. And if you like this video, don't forget to like and share and comment your thoughts. At kung may mga suggested kayong vlog, don't forget to comment sa comment section para nang sa ganun, check natin kung tayo ay may time, magawa natin ng vlog. And don't forget to follow me on my social media accounts. Just search Tita Laika. So guys, medyo maulan. Stay safe and dry. And sa mga wala pa pong Binance, inuulit ko po, you can check the comment section para makapag-download po kayo. Dahil hindi kayo makapag-download sa Google or Apple Store. Kaya naman check nyo yung comment section.